Hi guys, bali ang ituturo ko ngayon pala ay paano mag-remote gamit ang Tight BNC and samahan na rin natin ng IP scanner. Yan. Since kailangan natin matutong mag-remote kasi may mga sinusuport tayo from first floor, second floor, third floor. Since hindi niyo siya kailangan puntahan, i-remote na lang natin. Yan. Tuturo ko sa inyo kung paano siya install at paano siya gawin. Let's go! Bali ang first step natin guys is search natin si IP scanner. Yan. Pagka-click nyo yan guys, yan. Tapos click nyo lang yung first na makikita, yan, advanced IP scanner. Yan. After that nyan guys, click nyo lang yung play download. Once na na-click nyo yan guys, lalabas na siya dito sa right side. Yan. Automatic siya may install guys. Yan, meron na siya dyan. After nyo guys, click natin yan, double click. Tapos, may magpa-pop up dyan na kung ano yung language. Since English yung naintindihan natin, English tayo guys. English. Yan. Tapos, okay nyo lang guys. Tapos, install lang natin. Yan. Accept. License agreement. Yan. Tapos, yes lang guys. After nyan guys, naka-check yung run advanced IP scanner. I-finish nyo lang guys. Yan, finish. Mag-open na lang bigla yung, yan, ito na siya. Ito yung interface ni advanced IP scanner. I-search mo lang dito kung ano yung segment ng IP address. Kung wala kayong idea dyan, ang gagawin nyo muna guys is mag-open kayo ng command prompt. Saan ba siya makikita guys? Ita-type nyo lang siya dito sa left side. Type nyo lang CMD. Yan yung shortcut na yung command prompt. Then open nyo siya. Yan. Tapos check. Ita-type nyo lang guys yung IP config. IP config. After nyo guys siya ma-type, makikita nyo yung IP address ng unit nyo. Since ang segment ng IP address natin is yan, 192.168.2.14. Yan, tapos yung gateway natin is 2.1, tapos yung subnet natin 255. So yan yung ilalagay natin dito. Yan. Burahin natin yan guys. Yan. Type natin yung 192.168 dot 2.1 dash 192.168 dash 2.254 mula 1 yan, mula 1 hanggang 254 i-scan nito ni advanced IP scanner. Tapos makikita rin dito yung mga name, IP address, manufacturer, MAC address. Yan. Yan. Nakita niyo yung laptop guys. Yan. Yung laptop na ito yung inopen ko. Mamaya papakita ko sa inyo guys. Yan. Lahat ng nakakonect dun sa sa internet namin. Nakita siya. So yun. Next na natin guys, install na natin yung Tight BNC. Ito yung gagamitin natin na pang remote. Yan. Paano siya install guys? Double click nyo lang yan. Ay mali yan. 32-bit. 64-bit install natin. 64-bit. Next lang. Next. Check nyo lang yung agreement guys. Next. Tapos typical lang guys. Typical. Pwede mo rin custom pero suggestion ko yung typical para hindi kayo mahirapan. Tapos yan. Wala kayong babaguhin. Next lang. Tapos wait lang natin guys. Mabilis lang naman din yan. May paparamp dyan. Yes nyo lang guys. Yan. Then dito guys. Mag-set kayo ng password. Para saan ba yung password guys? Para pag open nyo yung app ng BNC. May magpapop up na password. Para yun for security purposes guys. Para once na ino-open ng mga end users natin. Hindi sila makapag-remote. Kasi hindi nila alam yung password.
So, ang lalagay ko lang na password dito guys is QWE123 para madali lang. QWE123 QWE123. Same lang din guys dun sa baba. Ayan. QWE123 tapos QWE123. Ayan. Dapat ikaw lang guys nakakalam yan kasi pag nalaman kasi ng end users yan, may tendency kasi ma-remote nila yung ibang PC. Ayan. Default na lang natin yan guys sa ibang mga install natin ng BNC guys. So yan, after nyan guys, okay lang. Tapos finish. Just makikita mo dito sa left side corner yung yan, type BNC viewer. Right click mo lang yun guys, tapos lagay mo sa taskbar. Para dito nyo na agad makikita sa bottom. Pagka open nyo guys yan, makikita nyo yung yung remote host. Tapos dyan nyo guys itatype yung IP address ng gusto nyo i-remote na PC. Kaya kailangan natin si IP scanner para makita natin kung bawa itong laptop na to, laptop mo, tapos ito yung IP address, yun lang itatype mo nito guys, para ma-remote mo yung unit. Yan, sige. Install tayo dun guys sa laptop para ma-appreciate nyo kung paano yung mag-remote. Bali yan guys, ito na yung isa natin unit, ito yung laptop. Wala pa itong type BNC guys. So, install lang natin siya para ma-remote siya nung PC na na-install lang kaganina. So, yan. Click lang natin to. Yan. After nan, same lang dun sa ginawa natin. Check natin ang agreement. Next lang. Typical. Wala nang babaguhin dyan. Next lang. Next lang. So, wait lang natin ng ilang seconds yan guys. After nyan guys, set ko ulit ng password. Yung password na nilipad ko is QWE123. 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 Pwede nyo guys hindi lagyan ng password. Pero mas, yun nga sinasabi ko, for security purposes, lagyan natin ng password guys. Para hindi mapagdaruan ng end users. Yan. After nyan guys, okay. Tapos finish. Tapos check natin guys yung name ng laptop. Paano ba ma-check yung name ng laptop guys? Gagawin mo lang guys para ma-check yung name ng laptop is right click tapos properties. And makikita nyo dito guys yung pangalan ng laptop is laptop 3UIKBUJ3. Yan, ito yung guys. Tapos makikita mo rin guys, mag-open ka ng CMD. Type mo yung IP config. Yan. So malabo lang siya guys. Pero yung IP address na ito na is 192.168.2.23. So yun. Balik na tayo guys sa dun sa unit na na-install natin ng IP scanner. Bumalik na tayo dito guys sa unang unit natin. Bali alam na natin yung IP address ng laptop na na-install natin is 2.23. Ito siya. So para makasigurado, scan mo ulit. Yan, scan. Kaya ito yung partner niyan, yung Type BNC sa Advanced IP Scanner para mas mapabilis yung trabaho mo. Yan, 'di ba? Tama yung IP address na nakuha natin kaganina. Tapos ito yung laptop, tama din. So, yun. Para ma-remote natin yung unit, tatype lang natin yung IP address dito. Gusto ko i-remote yung laptop. Type natin si 192.168.2.23. After nyan guys, connect lang natin guys. Yan. Tapos yan, yung tinype natin na kaninang password na sinet natin na si QWE123. Yan. Para ma-remote natin yung laptop. Ayan. Ito yung laptop kaganina. Diba yung in-open natin. Ayan. Ito yung unit niya. So, ayan. Pwede natin siya pakalaman. Ayan. Diba? Malalaman ba, ang tanong guys, malalaman ba ni end user na nare-remote natin siya? Ang sagot dyan is yes. Kasi yung background dyan guys is iitim. Like na ito. Yan, may itim siya. Yan. Ito yung laptop na na-remote natin. From dito,
Yan. Open mo lang yan. Nagagalaw siya, tama. Pag na-right click mo to, tapos properties, yan. Same lang dun sa nire-remote natin na laptop. Yan. Diba guys, madali lang siya gamitin si Tight BNC. Pag i-close nyo na guys, is, ang gagawin nyo lang is i-close lang, normal na close. Yan. Tapos kapag open nyo guys, siyempre, since na nilagay natin siya sa taskbar, i-open nyo lang din. Tapos kung anong gusto nyo i-remote. Pero guys, yung ano yan, best practice, install kayo ng advanced IP scanner para, ayun, madali nyo lang siya i-remote. Since alam nyo na yung hostname, alam nyo yung IP address. Para dito sa hostname guys, para hindi kayo malito, lahat ng unit na i-remote nyo guys, ilagay nyo yung pangalan. Halimbawa, laptop, lagay tas dito, Paulo, sa dulo. Or desktop, lagay natin dito, Paulo, yun. Para alam natin guys kung sino yung i-remote natin. Yun. Naintindihan ba guys? Yun lang, bali yun lang ituturo ko guys, remote tool. Useful to guys, lalo na yung ano, ginagamit nyo to lalo yung madadaling troubleshooting. Like mag-uninstall ng mga programs, uninstall ng programs, may mga printer issue sa unit. Ayan. Kaya mas tinuro ko to kasi useful to sa inyo guys. Yan. Itong software ng ng Tight BNC guys, yan. Comment below lang kayo sa email para i-share ko sa inyo. Via email lang din. Yan. Hindi naman ako madamot guys sa sa mga software na meron ako. Yan. Thank you guys sa panonood guys. Pasensya na. Yun lang.